Maligayang pagdating sa Filipino love stories. Dito natin isinasalaysay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagkakamali, at pag-asa. Hindi lahat ng pag-ibig ay pinapayagan ng mundo. Minsan, hinahatulan ito ng estado sa buhay, ng yaman, at ng takot na magtiwala. Ito ang kwento ng isang lalaking nasa kanya na ang lahat, maliban sa pag-ibig, at ng babaeng walang-wala, pero kayang magbigay ng pagmamahal na totoo. Ito ang kwento ni Sebastian at Elena. Tahimik ang buong mansyon. Pero ang katahimikang iyon ay hindi kailanman payapa. Mabigat, parang may nakadagan sa dibdib kahit walang nagsasalita. Kung may isang taong hindi mo kailanman iisiping iibig, siya yung taong palaging galit, malamig, at tila may pader sa pagitan ng puso at mundo. Pero paano kung sa likod ng milyon-milyong ari-arian, may pusong mas sugatan pa kaysa sa isang taong walang-wala? At paano kung ang taong makababago sa kanya ay ang simpleng katulong na araw-araw niyang binabaliwala? Sa gitna ng napakalaking sala ng Montenegro Mansion, nakatayo si Sebastian Montenegro, isang milyonaryong negosyanteng kilala sa buong industriya bilang walang kinatatakutang tao. 36 na taong gulang, matangkad, tahimik at laging seryoso. Sa paningin ng marami, nasa kanya na ang lahat. Pero sa likod ng mamahaling suit at relo, may mga matang matagal ng pagod sa buhay. "Sir, handa na po ang almusal," mahinang sabi ng matandang kasambahay mula sa pintuan. Hindi man lang siya tumingin. "Iwan mo na lang dyan, hindi ako gutom." Ganito palagi si Sebastian. Laging malamig, laging masungit, laging parang may kinakalabang multo ng nakaraan. Araw-araw, eksaktong 5:30 ng umaga, gising na siya. Isang tasa ng itim na kape. Walang asukal, walang gatas. Laptop sa mesa, mga numero sa screen, mga desisyong kayang magpabagsak ng kumpanya o ng tao. Ang mansyon ay puno ng mamahaling gamit pero walang bakas ng buhay. Walang litrato ng pamilya, walang alaala ng tawa. Parang isang bahay na itinayo para ipakita ang yaman, hindi para tirhan ng puso. "Sir, may bagong aplikante po tayong katulong. Galing, probinsya," ulat ng kanyang sekretary sa telepono habang nasa opisina siya. "Bahala ka, basta marunong sumunod sa utos." At hindi pala sagot. Malamig niyang tugon bago ibaba ang tawag. Hindi niya alam na sa simpleng desisyong iyon, may unti-unting gumagalaw na kapalaran. Sa opisina, hinahangaan si Sebastian, pero mas kinatatakutan. Isang maling salita lang sa meeting, kaya kanyang pahiyain sa harap ng lahat. "Hindi kita binabayaran para magbigay ng dahilan. Solusyon ang kailangan ko." Malamig ngunit matalim niyang sabi sa isang empleyado. Tahimik ang buong conference room. Walang kumibo. Walang tumingin sa kanya sa mata. Pagkatapos ng meeting, nanatili siyang mag-isa sa loob ng silid. Dahan-dahan niyang tinanggal ang relo sa pulso, parang biglang bumigat ang oras. Napaupo siya, huminga ng malalim, at doon muling bumalik ang alaala. Isang babaeng minsan niyang minahal. Isang babaeng pinaniwalaan niyang magiging kasama niya habang buhay. Isang babaeng iniwan siya sa mismong panahong handa na sana siyang bumuo ng pamilya. "Mahal kita, pero mas mahal ko ang sarili ko." Ang mga salitang iyon ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya tuwing tahimik ang mundo. Simula noon, isinara niya ang puso. Pinangakuan ang sarili na hindi na muling magiging mahina. Hindi na muling magpapapasok ng kahit sino, kahit pa ang pag-ibig. Kaya siya naging ganito, masungit, kontrolado, malayo. Pag-uwi niya sa mansyon ng gabing iyon, mas ramdam ang katahimikan. Tumunog ang mga hakbang niya sa marmol na sahig.
Napatingin siya sa hagdan, sa malalawak na dingding, sa mga ilaw na parang palamuti lang sa isang buhay na walang kulay. "Sir, bukas na po darating ang bagong katulong." Paalala ng kasambahay. Tumango siya. "Siguraduhin mong alam niya ang mga patakaran." "Ayokong may problema." Hindi niya alam na sa bahay na puno ng katahimikan at kayamanan, may paparating na presensyang hindi niya inaasahan. Isang presensyang dahan-dahang magpapabagsak sa mga pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng puso. At dito magsisimula ang kwento ng isang masungit na milyonaryo at ng babaeng hindi niya kailanman inakalang magiging dahilan ng pagbabago ng kanyang mundo. Maagang-maaga pa lang ay abala na ang Montenegro Mansion. May kakaibang galaw sa bahay, parang may bagong hininga kahit hindi pa ito napapansin ng may-ari. Isang lumang taxi ang huminto sa tapat ng malaking gate. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babaeng may simpleng damit, may dalang maliit na maleta at may bahagyang kaba sa mga mata. Si Elena Morales. Huminga siya ng malalim habang nakatingala sa napakalaking bahay. Sa probinsya, kahit pagsamahin ang lahat ng bahay sa kanilang barangay, hindi aabot sa laki nito. Para siyang naligaw sa ibang mundo. "Ayos lang to, Elena!" bulong niya sa sarili. "Trabaho lang!" Pinindot niya ang doorbell. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ang pinto. "Oh, ikaw na siguro ang bagong katulong," sabi ng matandang kasambahay. "Pasok ka." Tahimik si Elena habang naglalakad sa loob. Maingat ang bawat hakbang, parang natatakot makabasag ng kahit ano. Ang kisame ay mataas, ang sahig ay makinang, at ang bawat sulok ng bahay ay puno ng katahimikan. Hindi yung tahimik na nakaka-relax, kundi yung nakakatakot. "Dito ka natitira!" sabi ng kasambahay habang ipinapakita ang maliit ngunit malinis na kwarto sa likod ng bahay. "Simple lang si Sir Sebastian. Basta sundin mo lang ang utos niya." Simple. Napangiti ng bahagya si Elena sa salitang iyon. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig ang tunog ng sasakyan sa labas. Dumating na si Sebastian Montenegro. Hindi pa man sila nagkikita, ramdam na agad ni Elena ang bigat ng presensya niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Sebastian. Nakaitim na suit, diretso ang lakad, walang lingon-lingon. "Magandang umaga po, sir." Mahinang bati ni Elena, bahagyang yumuko bilang respeto. Tumigil si Sebastian. Dahan-dahang lumingon. Sinipat siya mula ulo hanggang paa, hindi bastos, pero malamig. Walang emosyon. "Ikaw ang bagong katulong?" tanong niya. "Opo, sir. Ako po si Elena." "Alam mo ba ang oras ng trabaho dito?" Diretso niyang tanong. "Opo, sir. Handa po akong sundin ang lahat ng patakaran." Tahimik siyang tinitigan ni Sebastian ng ilang segundo. Parang may hinahanap. O baka may hinuhusgahan. "Huwag kang pala sagot. Gawin mo lang ang trabaho mo," sabi niya bago maglakad palayo. Hindi man lang siya tinanong kung pagod ba si Elena, o kung kumain na, o kahit simpleng welcome. Napayuko si Elena pero hindi siya nagpakita ng sama ng loob. Sanay na siya. Sa probinsya, mas mabigat pa ang mga salitang narinig niya mula sa mga taong walang-wala rin. Habang naglilinis na siya ng sala, napansin ni Sebastian mula sa malayo ang maingat na kilos ng babae. Hindi nagmamadali. Hindi nagrereklamo. Tahimik lang. "Hindi ka ba tinuruan na bilisan ng kilos?" Bigla niyang sabi. Nagulat si Elena pero agad tumango. "Pasensya na. Po, sir. Sisikapin ko pong bumilis." Walang sagot si Sebastian. Pero sa unang pagkakataon, may kung anong kakaiba siyang naramdaman. Isang katahimikang hindi niya kontrolado. Sa kusina, inihanda ni Elena ang tanghalian. Simpleng ulam lang. Hindi niya alam ang gusto ng amo, kaya ginawa niya ang alam niyang malinis at maayos. Pagkain ni Sebastian,
huminto ang kutsara niya sa ere. "Sinong nagluto nito?" tanong niya. "Ako po, sir," sagot ni Elena. Handang mapagalitan. Tahimik si Sebastian habang sumusubo. Walang puna. Walang reklamo. Tumayo lang siya at iniwan ang mesa. Pero sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may pagkain siyang naubos. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung ano ang nagbago. Pero sa simpleng presensya ng babaeng iyon, may unti-unting nababasag sa loob niya. At si Elena, kahit ramdam ang lamig at distansya, ay nanatiling kalmado. Hindi niya alam na ang katahimikan niya ang mismong bagay na magpapayanig sa mundo ng isang lalaking matagal nang sarado ang puso. At doon nagsimula ang araw-araw na banggaan ng dalawang mundong magkaibang-magkaiba, pero unti-unting naglalapit. Lumipas ang mga araw na parang paulit-ulit na eksena sa isang tahimik na pelikula. Pareho pa rin ang takbo ng oras sa Montenegro Mansion. Maaga ang gising, tahimik ang mga dingding, at malamig ang presensya ng amo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may maliliit na pagbabago na kahit si Sebastian Montenegro ay ayaw pang aminin. "Nasaan na ang kape ko?" Malamig niyang tanong isang umaga. "Parating na po, sir," sagot ni Elena Morales habang inilalapag ang tasa sa mesa. Napatingin si Sebastian, hindi sa kape, kundi sa kamay ni Elena. May maliit na sugat sa gilid ng daliri, parang napaso. "Ano yan?" bigla niyang tanong. Natigilan si Elena. Wala lang po, sir. Napaso po kanina." Tumangulang si Sebastian at bumalik sa laptop. Pero sa loob niya, may kung anong kumurot. Hindi galit, hindi inis. Isang pakiramdam na hindi niya kilala. Sa mga sumunod na araw, dumami ang mga maliit na banggaan. Mali ang pagkakalinis ng mesa. Masyadong maingay ang hakbang. Minsan, kulang ang asin sa ulam. "Sabi ko ba gusto ko ng matabang?" Minsan niyang nasabi ng medyo mas mataas ang boses. "Pasensya na po, sir. Aayusin ko po agad," sagot ni Elena. Walang pagtatalo, walang depensa. Walang sagot si Sebastian. Siya pa ang nairita. Hindi sa pagkakamali, kundi sa kawalan ng galit ng babae. Sanay siyang sumigaw at may sasagot. Sanay siyang magalit at may lalaban. Pero si Elena, tahimik lang. Parang bawat sigaw niya ay nahuhulog sa walang laman. Isang gabi, ginabi si Sebastian sa opisina. Pag-uwi niya, inaasahan niyang madilim at tahimik ang bahay. Pero may ilaw sa kusina. "Bakit gising ka pa?" tanong niya, bahagyang iritado. "Napansin ko pong hindi po kayo kumain ng maayos kanina," sagot ni Elena. "May mainit pa pong sabaw kung gusto nyo." Hindi niya alam kung bakit siya huminto. Hindi niya alam kung bakit siya naupo. Tahimik silang kumain, walang usapan. Pero sa unang pagkakataon, ang katahimikan ay hindi mabigat. "Hindi ka ba nasanay sa ganitong trabaho?" Bigla niyang tanong, parang ayaw sa sarili niyang tanong. "Sanay po ako sa mas mahirap," sagot ni Elena. "Sa probinsya po, kahit pagod, kailangan pa ring ngumiti." Napatingin si Sebastian. "Bakit?" Ngumiti si Elena, isang ngiting may lungkot pero walang reklamo. "Kasi kapag sumuko ka, wala nang tutulong sa'yo." Hindi na siya sumagot. Parang may salitang bumara sa lalamunan niya. Kinagabihan, habang nasa kwarto na si Elena, napaupo si Sebastian sa sofa. Tahimik ang bahay, pero maingay ang isip niya. Bakit ba siya naaapektuhan? Isa lang naman siyang katulong. Isa lang siyang empleyado. Pero bakit sa tuwing naririnig niya ang mahinang boses ni Elena, parang humuhupa ang galit na matagal niyang kinimkim? Sa mga sumunod na araw, napansin niyang mas maingat na si Elena. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto. At sa tuwing may maliit siyang ginagawa, pag-aayos ng coat, pagtimpla ng kape sa eksaktong timpla, may kakaibang gaan siyang nararamdaman. Isang hapon,
Narinig niya ang mahinang pag-iyak mula sa likod ng bahay. Napahinto siya. Si Elena, nakaupo sa may hagdan, hawak ang cellphone. Hindi niya namalayang may nakarinig. Magpapadala po ulit ako sa susunod na linggo, mahina niyang sabi. Oo po, kakayanin ko. Hindi niya alam kung bakit siya umatras. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nagsalita. Pero sa sandaling iyon, may isang tanong na umusbong sa isip ni Sebastian. Isang tanong na mas nakakatakot kaysa sa galit. Bakit siya mahalaga? Hindi pa niya inaamin. Hindi pa niya kayang harapin. Pero araw-araw, sa bawat tahimik na kilos ni Elena, may unti-unting nagbabago sa loob niya. At iyon ang simula ng mas malalim na banggaan. Hindi na lang ng mga salita, kundi ng mga damdaming ayaw pa nilang pangalanan. Isang gabi, biglang nawalan ng kuryente ang buong Montenegro Mansion. Tumahimik ang paligid, tanging tunog ng ulan sa labas ang maririnig. Isa-isa ring namatay ang mga ilaw hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim ang bahay. Generator? Sigaw ni Sebastian Montenegro mula sa itaas. Pasensya na po, sir. Mukhang nagloko po, sagot ng kasambahay. Habang inaayos ang problema, napilitan silang manatili sa ibaba. Sa sala, may iisang kandilang sinindihan si Elena Morales. Sapat lang para magbigay ng konting liwanag. Umupo si Sebastian sa kabilang dulo ng sofa. Tahimik, hindi galit, pagod lang. Hindi ka ba natatakot sa dilim? Bigla niyang tanong. Napatingin si Elena. Sanay na po ako, sir. Mas nakakatakot po yung pakiramdam na mag-isa kahit may ilaw. Hindi niya inaasahan ang sagot. Napangiti siya. Isang ngiting mabilis ding nawala. Bakit ka nandito, Elena? Tanong niya. Mas mababa ang boses. Hindi ka bagay sa trabahong to. Sandaling natahimik si Elena bago nagsalita. Kasi po may mga taong umaasa sa akin. At kasi po wala akong ibang mapuntahan. Pamilya? Opo, may sakit po ang tatay ko. Ako lang po ang nagtatrabaho. Doon unang bumigat ang dibdib ni Sebastian. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala. Pareho silang may pasan. Ako rin, bigla niyang sabi. Hindi nakatingin. May iniwan at may mga bagay na hindi na maibabalik. Nagulat si Elena. Unang beses niyang narinig si Sebastian na magsalita ng ganito. Walang galit, walang yabang. Masakit po ba? Tanong niya. Maingat. Tumango si Sebastian. Hindi na, sanay na. Pero alam nilang pareho. Nagsisinungaling siya. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na silang nagkakaroon ng maiikling usapan. Hindi mahaba, hindi malalim, pero totoo. Isang hapon, nadatnan ni Sebastian si Elena sa hardin, hawak ang isang maliit na halaman. Bakit mo yan tinanim? Tanong niya. Para po may mabuhay dito, sagot ni Elena. Ang lungkot po kasi kapag puro bato lang. Tumingin siya sa paligid. Sa unang pagkakataon, napansin niyang oo nga, parang kulang sa buhay ang bahay. Kinagabihan, napansin ni Sebastian na nilagyan ni Elena ng kumot ang sofa kung saan siya madalas makatulog. Hindi ko sinabi yan, malamig niyang sabi, pero walang bigat. Alam ko pong nilalamig kayo, sagot ni Elena. Napansin ko lang po, tahimik si Sebastian. Hindi na siya nag-alis ng kumot. Isang gabing umulan ng malakas, nagising si Elena sa malakas na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Sir? Gulat niyang tanong. Nakatayo si Sebastian sa labas. Basa ang buhok, halatang hindi mapakali. Hindi ako makatulog, amin niya. Maingay ang ulan, tumango si Elena. Pwede po kayong umupo sa sala. Magtitimpla po ako ng tsaa. Habang umiinom sila ng tsaa, walang nagsasalita. Pero sa katahimikang iyon, may unang beses na naramdaman ni Sebastian ang hindi pagiging mag-isa. At si Elena, sa kabila ng pagiging empleyado, ay unti-unting nagiging tahanan. Isang bagay na matagal na niyang hinanap kahit hindi niya alam.
Sa puntong iyon, hindi na lang siya amo at hindi na lang siya katulong. May sugat silang pareho. At sa unang pagkakataon, may taong handang makinig kahit walang kapalit. Mula ng gabing yon ng ulan, may nagbago sa pagitan ni Sebastian Montenegro at Elena Morales. Hindi halata pero ramdam. Parang may hangin na dumadaloy sa pagitan nila na parehong ayaw pang pangalanan. Mas madalas nang tahimik si Sebastian. Hindi na siya sumisigaw. Hindi na rin siya basta naguutos. Pero kapalit noon, mas malamig ang distansyang inilalagay niya. Hindi mo na kailangang maghanda ng tsaa sa gabi. Bigla niyang sabi isang umaga. Hindi tumitingin kay Elena. Opo sir, sagot niya, kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Sinimula ni Sebastian ang paglayo. Mas mahahabang oras sa opisina, mas kaunting oras sa bahay. Kapag umuuwi siya, diretso na sa kwarto. Wala nang mga tahimik na hapunan. Wala nang mga sandaling nagkakasalubong ang tingin. Si Elena ramdam ang pagbabago. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagreklamo. Pero sa tuwing nakikita niya ang anino ni Sebastian sa dulo ng hallway, may kurot sa dibdib na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang gabi, narinig niya ang usapan sa telepono ni Sebastian mula sa library. Huwag niyo na akong isali sa mga chismis niyo, malamig na sabi nito. Wala akong karelasyon at lalong wala akong balak. Napahinto si Elena sa paglalakad. Hindi niya alam kung bakit masakit marinig iyon, pero mas pinili niyang lumayo. Kinabukasan, dumating ang ina ni Sebastian. Isang babaeng elegante, matalas ang tingin at sanay masunod. Sino yang babae? Tanong nito nang makita si Elena sa sala. Katulong ma, sagot ni Sebastian. Mabilis. Sinipat si Elena mula ulo hanggang paa. Siguraduhin mong alam niya ang lugar niya. Tahimik lang si Elena pero ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Pag-alis ng kanyang ina, biglang naging mas masungit si Sebastian. Mas maikli ang pasensya. Mas matalim ang mga salita. Hindi ito hotel. Minsan niyang nasabi, trabaho mo lang ang nandito. Parang sinaksak ang dibdib ni Elena. Tumangulang siya. Opo sir. Gabi-gabi, nag-iisa si Sebastian sa kwarto. Gising ang isip. Alam niyang sinasadya niyang saktan si Elena. Hindi dahil galit siya, kundi dahil natatakot siya. Takot siyang muling magtiwala. Takot siyang magmahal. Takot siyang mawala ulit ang kontrol. Hindi pwede, bulong niya sa sarili. Hindi siya dapat. Samantala, si Elena ay nagsimulang mag-ipon. Unti-unti niyang inayos ang mga gamit niya. Hindi dahil gusto niyang umalis, kundi dahil alam niyang darating ang panahong kailangan niya. Isang hapon, nadatnan siya ni Sebastian sa likod ng bahay. May hawak na sobre. Ano yan? Tanong niya. Padala ko po sa tatay ko, sagot ni Elena. Para po sa gamot. Tahimik siyang tumango. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang pigilan. Pero pinili niyang manahimik. Sa gabing iyon, habang mag-isa si Sebastian sa hapagkainan, napansin niyang malamig na ang pagkain. Walang naghihintay. Walang nag-aalala. At doon niya naramdaman ang bigat ng sarili niyang desisyon. Minsan, ang pinakamalaking kalaban ng pag-ibig ay hindi ang mundo, kundi ang takot na muli kang masaktan. At habang pareho silang umiiwas sa damdaming unti-unting lumalakas, hindi nila namamalayang papalapit na sila sa puntong may mawawala. At baka, huli na ang lahat. Isang umaga, nagising si Sebastian Montenegro sa katahimikang mas mabigat kaysa dati. Walang tunog ng mga hakbang sa kusina. Walang amoy ng bagong timplang kape. Walang banayad na presensyang matagal na niyang nakasanayan, kahit hindi niya inaamin. Nasaan si Elena? Tanong niya sa matandang kasambahay habang nagbibihis. Nag-alangan ito bago sumagot. Sir, umalis na po siya kaninang madaling araw.
Parang may humigpit sa dibdib niya. Umalis? Saan? May iniwan po siyang sulat. Inabot sa kanya ang sobre. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan iyon. Sir, Sebastian, maraming salamat po sa pagkakataon. Kailangan ko na pong umuwi sa probinsya. Lumala po ang kalagayan ng tatay ko. Pasensya na po kung biglaan. Sana po ay maging maayos ang lahat sa inyo. Elena. Hindi niya namalayang napaupo siya sa gilid ng kama. Umalis. Ganun lang. Walang paalam. Walang pagkakataong magsalita. Buong araw siyang parang wala sa sarili. Sa opisina, mali-mali ang desisyon. Sa meeting, tahimik siya. Isang bagay na ikinagulat ng lahat. Pag-uwi niya sa mansyon, doon niya tunay na naramdaman ang pagkawala. Tahimik ang bahay, pero ngayon hindi na ito pamilyar. Parang may kulang sa bawat sulok. Sa kusina, walang mainitan na sabaw. Sa sala, walang nakatiklop na kumot. Sa hardin, ang maliit na halaman na itinanim ni Elena ay bahagyang nalalanta. Lumapit siya roon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang dahon. Bakit ka umalis? Mahina niyang bulong, hindi niya alam kung kanino. Kinagabihan, sinubukan niyang matulog. Pero bawat sulok ng kwarto ay may alaala. Ang tsa sa gitna ng ulan, ang tahimik na hapunan, ang mga sandaling hindi niya pinili. Pero hinanap ng puso niya. Doon niya unang inamin sa sarili ang katotohanang matagal niyang tinatakbuhan. Hindi lang siya nawalan ng katulong. Nawalan siya ng tahanan. Kinabukasan tinawagan niya ang sekretary niya. Alamin mo kung nasaan si Elena Morales. Ngayon din. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong nito, nagulat. Sigurado ako, mariin niyang sagot. At huwag mo akong tanungin ulit. Sa probinsya, nakaupo si Elena sa tabi ng higaan ng kanyang ama. Maputla ito, mahina ang paghinga. Hawak niya ang kamay nito, pilit na matatag kahit nanginginig ang loob. Anak, mahina nitong sabi. Pasensya na, pabigat ako. Umiling si Elena. Huwag po kayong magsalita ng ganyan pa. Andito lang ako. Pero sa kabila ng tapang niya, may lamat ang puso niya. Iniwan niya ang trabaho. Iniwan niya ang lalaking hindi man lang umamin. Pero pinili pa rin ng puso niya. Makalipas ang 2 araw, dumating ang balitang kinatatakutan niya. Pumanaw ang kanyang ama. Sa gitna ng burol, tahimik si Elena. Walang luha. Parang ubos na ang lahat. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay nag-iisa na naman siya sa mundo. Samantala, nang malaman ni Sebastian ang nangyari, parang gumuho ang mundo niya. Huli na ba ako? Tanong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang pakialam sa reputasyon, sa yaman, sa sasabihin ng iba. Ang alam lang niya, may isang taong nawala sa kanya. At kung hindi siya kikilos ngayon, baka habang buhay niyang pagsisihan. At doon nagsimula ang paghahanap. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking handang aminin ang katotohanan ng kanyang puso. Umulan ng malakas nang makarating si Sebastian Montenegro sa probinsyang kinalakihan ni Elena Morales. Hindi niya alintana ang putik sa sapatos, ang basang buhok, o ang mga matang nakatingin sa kanya habang bumababa siya ng sasakyan. Ang mahalaga lang, nandito siya. Sa maliit na kapilya sa gitna ng baryo, may mga kandilang nakasindi. Tahimik ang paligid, puno ng lungkot at paggalang. Sa gitna ng mga taong nagluluksa, nakita niya si Elena, nakaitim, payat, at tila mas lalong naging tahimik. Tumigil siya sa may pintuan. Parang biglang bumigat ang bawat hakbang. Nang mapansin siya ni Elena, natigilan siya. Akala niya, guni-guni lang. Pero nandoon siya. Totoo. Sir? Mahina niyang sabi. Lumapit si Sebastian. Dahan-dahan, parang takot na baka mawala ulit siya. Pasensya na kung na ngayon lang, nanginginig ang boses niya. Dapat noon pa.
Tahimik si Elena. Hindi galit, hindi rin masaya. Pagod lang. Lumabas sila ng kapilya, sa ilalim ng bubong na yero habang patuloy ang ulan. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong magsalita, simula ni Sebastian. Pero kailangan kong subukan. Huminga siya ng malalim. Akala ko, kapag naging malamig ako, kapag itinulak kita palayo, magiging ligtas ako. Pero mali ako. Tahimik mong binago ang mundo ko, Elena. At nang umalis ka, doon ko lang naintindihan kung gaano ako naging bulag. Tumingin siya sa mga mata ni Elena. Walang yaman, walang titulo, walang maskara. Hindi ako humahabol bilang amo. Hindi bilang milyonaryo. Bilang isang tao lang na natutong magmahal pero nahuli. Pumikit si Elena. Tumulo ang unang luha na matagal niyang kinimkim. Hindi ko po hiniling ang lahat ng yan, mahina niyang sabi. Gusto ko lang pong tratuhin bilang tao. Tumango si Sebastian. At doon ako nagkulang. Hindi kita nakita agad. Dahil hindi ko kayang harapin ang sarili ko. Sandaling katahimikan. Tanging ulan ang maririnig. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Patuloy niya. Pero kung papayag ka, gusto kong subukang piliin ka. Hindi perpekto, hindi madali, pero totoo. Dahan-dahang tumingin si Elena sa kanya. Kita sa mga mata niya ang sakit, pero naroon din ang pag-asa. Hindi po kita pipiliin dahil mayaman ka, sabi niya. Kung pipiliin man kita, dahil handa kang magbago. Tumango si Sebastian. Walang pag-aalinlangan. Handa ako. Sa gitna ng ulan, hindi sila naghalikan. Hindi iyon kailangan. Ang mahalaga, nagtagpo ang dalawang pusong parehong sugatan, parehong natutong pumili. Makalipas ang ilang buwan, sa isang simpleng bahay malapit sa lungsod, magkatabi silang nagkakape sa umaga. Walang mansion. Walang kasambahay. Walang utos. Mainit pa ba? Tanong ni Elena. Mas masarap kapag ikaw ang nagtanong. Sagot ni Sebastian. May bahagyang ngiti. Hindi perpekto ang buhay nila. May mga araw na mahirap. May mga alaala ng sakit. Pero araw-araw, pinipili nila ang isa't isa. At doon natapos ang kwento ng isang masungit na milyonaryong akala niya'y may lahat na. Hanggang sa matutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa taong handang manatili, kahit wala ka nang maibigay kundi ang puso mo. Kung minsan, ang pag-ibig ay hindi dumarating ng enggrande. Minsan, dumarating ito ng tahimik, tulad ng isang katulong na pumasok sa isang bahay at tuluyang naging tahanan.